Shoutout dito kay Romeo Conchada at kay Katsakino Dokusin. Sa ating balita ngayon, mukhang mag-uunahan itong Barangay Ginebra at itong Converge Fiber Xers sa pagkuha dito kay Justin Baltasar. Ang balita kasi ngayon, baka mag-a-apply na talaga sa draft itong si Baltasar sa next season. Nag-MVP na siya doon sa MPBL. Kumbaga, ano pa ang kailangan niyang gawin doon? At hindi naman siya, of course, alam natin, hindi siya masyadong nagtagal doon sa Japan B-League, doon sa abroad, nung naglaro siya. So, ang pupuntahan na lang talaga ni Baltasar ay itong PBA. At gustuhin man niya sa Converge, syempre, alam ng lahat yan, hindi naman pwedeng habang panahon, mag-iintay na lamang siya na makuha ng Converge yung number 1 pick. So, ang plano nga nitong Converge, ayon doon sa mga iba, nagtatank daw sila para sila ang makakuha ng number 1 pick at madraft itong si Baltasar. Pero sa tingin naman ng iba, hindi papahuli SMC dyan. At baka mangyari, yung number 1 pick ng Terra Firma ay ibigay dito sa Barangay Ginebra para sila makakuha ng pick at kung sakasakali ay itong si Justin Baltasar. So ang mangyayari dito, for example, bakit naman sa tanong ng iba, kukunin ng Ginebra itong si Justin Baltasar? Well, sa tingin natin, ang isang dahilan dyan, ito si Japet Aguilar ay hindi na bumabata. Nakita rin natin, nung nagka-injury, itong si Jamie Malonzo, na inindayan ng Barangay Ginebra talaga. Lalo na siguro kung ito ay Philippine Cup at mula silang import. So, dyan talagang makikita yung problema ng Ginebra sa front court nila, lalo na kung ito si Japet at si Malonzo parehong magka-injury. Kaya yan ang dahilan kung bakit baka makuha ng Ginebra yung number 1 pick ng Terra Firma para sila makauna kay Baltasar. Itong TNT Tropang Giga ngayon ay naghahanap ng panibagong wingman na pwede nilang maging karelyebo nitong si RR Pugoy. Dahil si Pugoy sa kasalukuyan, kahit sabihin natin na babalik na siya nitong December, syempre hindi pa yan magiging 100% at hindi naman yan isusugod kaagad o isasagad ang playing time ni Coach Jojo Lastimosa. So abangan na lang natin kung anong players ang makukuha ditong TNT Tropang Giga. Siyempre naman, of course, ang una niya titignan ay dito sa Blackwater Bossing o kaya sa Index o baka dito sa Meralco, magkakaroon ng mga 3-team trade. Ang maliwanag dito, mahirap pantayan o mahirap humanap ng isang player na kasing katulad nito si RR Pugoy na alam natin unang-una, bihasa doon sa sistema ni Coach Jolas at ni Coach Jot Reyes. And of course, alam naman natin na very talented ito si Pugoy at yung mga skill set niya ay pang-international nga, palagi yang nasa gilas. So abangan na lang natin kung sino ang pwedeng kunin nitong TNT Tropang Giga. Umaasa syempre sila na magiging 100% healthy nito si Pugoy sa pagbalik niyan at hindi naman yan bibigyan ng clearance ng doktor kung hindi talaga ganun. Pero syempre, iba yung 100% healthy, iba yung nasa game shape ka. So yan ngayon ang tinitignan nitong TNT Tropang Giga na habang wala pa sa tinatawag na game shape, itong si RR Pugoy ay gagawin nila ang lahat para masiguro na ito nga ay masasabi natin na magiging competitive. Habang wala pa si Pugoy doon sa tinatawag na 100% condition, kukuha sila ng isang wingman na pwedeng pumuno doon sa spot niya. Asahan natin ang kukunin ng TNT ay isang player na meron ding 3-point shooting dahil yan ay central doon sa takbo ng opensa maski si Jolas o si Chot Reyes ang humawak ng koponan. Sa ngayon, medyo nahihirapan sila maghanap dahil nga alam natin nagkakaroon ng mga injuries doon sa mga tinatarget nilang players, kaya medyo hintay-hintay muna. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your
standing next to me. I feel